hindi lang ho enough yung diplomatic, legal, dapat ho rin natin tapatan ng ho talaga ng action. We will use the term pushback. Pushback. Okay, Yes, so pushback. It's time na pushback. No, for 6 years doon sa dating presidente, ang polisiya ho natin is appeasing China. So hindi ho tayo nagpapadala ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Kung may mga insidente man na katulad ho nito, tinatago at pinagtatakpan pa ho. Kung natatandaan niya ho, nung mga around 2018, nung nakita ho na kinukumpiska ng Chinese Coast Guard, yung best catch ng ating mga ngisda, dyan ho mismo, sa Baho de Masinloc, sinabi pa ho nung spokesperson ng dating presidente, hindi, nagtitrade lang yan. Kumbaga pinagtatakpan ho. Meron ho tayo ng bagong administrasyon na took the position na hindi ho natin na-appease ang China. I-challenge ho natin ang China. Kasi ho, malaki ho yung consequence na ginagawa ho ng China. Ang ginagawa ho ng China, talagang lantaran maritime expansion. Anong ebidensya natin ito? Tignan ho natin yung nilabas na official map ng Chinese Ministry of Natural Resources. Tignan ho natin, pag-aralan ho natin yung 10-dash line. Ang sinasabi ho nung mapa at kumbaga ayon ho ang ambisyon ng China, sakupin ho nila ang 85% or 90% ng South China Sea. So nagdesisyon ho itong ating bagong administrasyon na dapat ho nating palagan. No, kasi ho, ang consequence ho nito hindi lang ngayong generation, future generations of Filipinos will be deprived of their maritime entitlements dun sa ating exclusive economic zone dun ho sa West Philippine Sea, South China Sea. So ganyan ho, kaya nagre-react ho talaga ang China na talagang nakita na katulad ho ng panahon ni President Benigno Aquino III, meron ho tayong administrasyon na simply realize na talagang hindi magwo-work ho yung appeasement policy sa China. Lalo lang ho, lumakas ang loob ng China. Sabi nila, nabibili nila, nabugoyo natin itong mga Pilipino. Ngayon ho, iba. So ganyan ho yung talagang policy nila sa atin. Ang pinaka-importanting nagawa ho natin is of course, basically made China naked. Diniprive ho natin sila ng legal and historical basis dahil ho doon sa arbitral ruling. Alam ho ng buong mundo na walang legal na basihan yung China's 9-dash line claim. Of course, hindi enough ho yan. Kailangan ho din dyan yung elemento ho na talaga ng kumbaga struggle ho, tinatawag ho natin. No? Kasi determinado rin ho ang China. Whether legal o hindi legal yung kanilang maritime claim, talagang itutuloy ho nila for a number of reasons. So, ganyan nung kaharap natin, no? Well, of course, our government is thinking right now of legal and diplomatic measures. Pero sa tingin ko ho, no, bilang isang academic at bilang isang nag-aaral ho ng international relations, at tinitignan ko rin ho ang nangyayari sa kapaligiran ho natin sa Malaysia, sa Vietnam, sa Indonesia, nakikita ho natin pumapalag na ho yung ating mga fellow Southeast Asian countries, no? Bigyan ho ko kayo ng isang example ho, no? Ang Malaysia ho, balak niya explore ho, i-survey lang niya ho yung extended continental shelf niya ho. Kasi provided ho yan ng UNCLOS. Sabi ho sa kanila ng China, wag mo gawin yan. Wag mo gawin yan kasi nasa loob yan ng 9-9. Ang ginawa ho ng Malaysia, no, sabi ng Malaysia, ayon do sa arbitral tribunal ruling na favors the Philippines, wala nang basihan yung 9-dash line nyo. So nagpadala ho sila ng survey ship nila, nag-conduct sila ng survey, sinundan ho sila ng Chinese Coast Guard, pero pinamakaw ng mga Malaysians, we will bite the bullet. Oh. Pangalawang insidente, yung Indonesia naman ho. Balak ho ng Indonesia na i-declare yung northern portion nung Natuna Island ho nila, no? Kasi yung northern portion, yung karagatan ho nung Natuna Island ho nila, nasasakop rin ho nung China's 9-dash line. Sabi ho ng China, wag mo gawin yan. Sabi ng Malaysia, ng Indonesia ho, well, according to sa arbitral ruling ng Pilipinas, inano yan, kumbaga ninalipa yan. So tinuloy ho, dineclare ng Indonesia. So ang nakikita ho natin sa ating mga katabing bansa ho, at Vietnam rin ho, nung naglagay ho ang China ng malaki hong, kumbaga ho, isa hong para mag-drill ho ng langis. Natatandaan ko ho to nung July 2014. Talagang nagpadala ho ang Vietnam ng napakarami nilang mangingisda at talagang blinako. May namatay pa ho sa mga Vietnamese. So ang pinapakita ho ng ating mga fellow Southeast Asian countries, hindi lang ho enough yung diplomatic, legal, dapat ho rin natin tapatan ng ho talaga ng action. We will use the term pushback. Pushback. Okay, Yes, pushback. It's time na pushback. Yeah. Kasi ho, sinakop ng China ho,
tandaan ho natin, no? Siguro hindi pa ako pinapanganak pero nagtatrabaho na ako sa Department of Consultant ako nung sinako po nila yung mischief reef in 1996. Nagtayo sila dyan. Sabi ho nila, fisherman shelter yan. Oh. Okay. Wala ho tayong ginawa. Nagpadala pa ho sila dito ng si President Jiang Zemin, pumunta ng Malacanang. Nakapag-inuman na pagka-okay, nagoyo ho tayo. Kaya lang natin. Solve na yung problema. Hindi. Ngayon ho, nandun yung pinakamalaki nilang base sa mischief reef. So, ang tingin ho na sa atin ng China, pwede nila tayong i-push o bilhin. So probably it's time that we change the equation and show to China that we are capable of a pushback. Yeah. Pushback. Yes, that's Pushback. actually my question kung paano mag-pushback po. Kasi wala pa nga tayong nagawa. Ang bottom to line ho really dito push is a back. political will. Yeah. It's a political will. It's a risk. Sasabihin ng China, or you're causing the tension. My goodness, you're depriving us of our exclusive economic zone. Now you're accusing us of causing the tension, escalating the pressure. So this is, of course, probably the time. But again, I would like to emphasize, this is a political decision that only the President of the Republic of the Philippines can make.